Ano ba yung parang background mo when you were growing up? Oh, well, my family is not wala kaming background ng entrepreneurship. Mm. So, basically, poverty is the one who pushes me to the entrepreneurship. Talaga? Ilan kayo magkakapatid? 8. 8, Mhm. pangilan ka? Pangatlo sa panganay. Pero 'pag pinag-usapan natin yung kahirapan, siyempre iba-iba yung antas ng kahirapan, eh. Mm, May sobrang hirap, mahirap, mm, konting hirap. mm. Nasang level kayo? Meron silang tinatawag na mga lugar na depressed area, eh, 'no? Oo. Mga nakatira do'n. Siguro mas mahirap pa do'n. Kasi wala kaming permanent na katulad ng depressed area parang sa'yo na yung rights na 'yun, eh. Kami Oo. wala kaming permanent home. So, ano yung hindi mo makalimutan na pangyayari during that time nung may pinagdadaanan kayo? Most of the time yung pagpapaalis sa bahay dahil di kami nakakabayad ng renta. Talagang siguro 20 o 30 times yata kaming palipat-lipat, Seryoso? eh. Oo. Yung napapahiya ka kasi nga minsan kaibigan mo yung kapitbahay niyo sabay may darating na barangay to push you out from your house. Tapos kakandaduhan ka kahit nasa loob ka pa. Para makalabas ka, aakyat ka para makalabas doon. So, mga something like that. Anong unang trabaho? Nung habang nag-aaral pa lang ako, pumasok na ako sa entrepreneurship. Yun yung t-shirt printing. Hindi pa ako nakaka-graduate. I Ah, made my first million when I was third year college. Kasi I started as a president of the class and eventually naging vice president ako ng buong school, ng student council. Kami yung gumagawa ng t-shirt ng school, ng buong university. So, wala akong puhunan at that time. May puhunan is I talk to the supplier. Sabi ko, help me kasi nasa akin yung project, meron naman akong project. Ang kailangan ko lang, magawa to. So, tinulungan ako ng suppliers ko na siya ang printing, siya na rin yung t-shirt. Wala akong babayaran. Kasi di rin nakakapag-down yung school that time. So, paglabas ng siguro about kung if I have 10,000 t-shirts na gagawin, maglabas ng 2,000 yun, may magda-down na yun. So, yun na yung pinag-roll ko doon. so during that time, magkano kinikita mo kada t-shirt? Sa isang pirasong t-shirt, Oh, siguro around 80 pesos to 100. 80 to 100. Pero nabenta mong t-shirt ilan? Sa isang malaking project, 24,000. Grabe, ano yun? Panruns. Kaya nga, magkano yun? Lumalabas ng... Mga nasa 2.4. Grabe. Mm, Alam mo, ito talaga mga kapatid. Ikaw, kung nakikinig at nanonood ka, that only proves actually, it's never about the lack of resources. Eh. It's the lack of resourcefulness. Imagine mo, ginawa lang niya. Nag-middleman lang siya eh. Di ba? Middleman lang. Middleman lang. Oh, ahente lang Ahente technically. lang. Tama. Grabe, ang puhunan mo doon, laway. Yes. Unang, ginamit mo yung skill mo. Pangalawa, ginamit mo yung laway mo. Siguro next gagamitin na nito, good looks. So, nung ikaw ay kumikita na, nag-ipon ka ba? Nag-ipon ako. Pero ang ginawa ko rin, at the same time, niro-roll ko. Una kasi, tama po kayo ahente ako. So, my challenge is, wala akong sariling store, physical store. Mm. So, when people ask, nasaan ang store mo? Sa totoo lang. Para wala ba nyo lang, dito kay Searching Kitan. May sinasabi akong lugar pero hindi existing. Ghost project. Oh, ano siya? Ghost business. Ghost company. Ghost company. Wala akong company na may pakitang physical store. Pero I delivered more than what they expect. So, doon ko pinangalagaan yun. Grabe, ang galing mo. Na kahit anong mangyari, wala akong store. Kasi nga, ina-outsource ko. Pero yung deliver, wala. Tatawag sila sa akin, coach, 3 o'clock, midnight. Oh, Para magpahabol ng t-shirt na 200 pieces to be delivered 9 in the morning. 6 hours yun. 6 hours. Wow. Pinabubuksan ko ang Divisoria. Wow. Bubuksan niya yun, tatawag ako doon, galing pang Bulacan yun. Bubuksan yung Wanluna. Darating doon, mga alas 4, alas 5. Irarush namin yung print yun, tapos drying yun. Grabe, ang galing. Yun yung magic, coach, yung service yung hindi ko pinabayaan. Ikaw yung isang original na nag-outsourcing. Yeah. Anong taon yun? 2011? So guys, ito pa isang ano eh. Grabe to. Alam mo, hindi ko lang alam. Talagang matalino ka lang talaga. No? Yan yung isa sa original na concept na outsourcing. Mm. Di ba? Mm. Kasi ang ibig sabihin ng outsourcing, mga kapatid, hindi ka mamumuhunan sa, like for example, sa makina, hindi ka mamumuhunan sa tao, hindi ka mamumuhunan sa mga resources, or let's say raw materials. Ang gagawin mo lang, kung kailangan mo lang,
di kukontakin mo. Kung hindi, wala kang overhead. Ang galing talaga. So, ano yung one money lesson na talagang natutunan mo at a very young age? Siyempre, parang ano ka di ba? Di ka naman tinuruan ng magulang mo Yes. magnegosyo Di ba? Na-figure out mo. Ano yung one money lesson na na-discover mo? At that time is, dahil nga hindi ka naman nabibigyan ng opportunity at that time, one thing on my mind, that opportunity never comes twice. Baka itong pagkakataon na to, hindi na bumalik sa akin to, yung ako yung magiging supplier, baka bukas makalawa, hindi na ako yung supplier. Tama. So, I'm taking advantage of the situation na ako yung supplier. So, I'll give the best shot. Talagang alaga, everything is quality, yun. So, dapat samantalahin mo yung pagkakataon na nandyan yung opportunity. Would you say na, parang yung may kasabihan, you strike while the iron is hot? Yeah, that's correct. Isa rin yun, tama po. Kung habang, you make hay while the sun is shining, gumawa ka ng dayami kung mainit ang araw. Yes. Kasi kung hihintay mong di ba, naghintay ka, bigla na lang umulan, wala Yes, na that's yun. correct. Ito, next question ko. Since ikaw, you did not come from a family na negosyante, do you believe that yung mga entrepreneurs are born or made? I think it was born. Kaya, Parang meron tayong, there are COO, the child of honors. They have all the resources. Pero bakit hindi sila nagiging successful? Diba? Yun nga yung lumalabas sa pag-aaral. The second generation, 54% ang success rate. On the third generation, about 4% yung success ng business. So kahit na anong i-feed mo sa kanila, kung hindi sila parang leadership yan parang leadership. Pero if that's not for them, it's not really for them. So I believe may malaking factor yung pagiging nandun na sa kanila yung drive. Kaya nagiging born. So next naman, ito naman, lahat tayo nagkakamali. Diba? Ilang taong ka na nagnenegosyo? Ngayon, since I started 2011 seriously, 11. Siguro more or less mga 14 to 15 years na. But I'm sure, in that 15 years of your journey, may mali. Oh, naman. Oo, ano isang mali na ginawa mo na pwede namin matutunan? Marami ako pagkakamali. Sige, isa-isa Kasi natin. ang mistakes natin, depende sa sitwasyon mo na Okay. Pag marami ka lang pera, may pagkakamali ka pa. Kapag wala ka pang pera, may pagkakamali ka pa. May pagkakamali ka rin. Siguro, ang isa sa pinaka naaalala kong malaking mistakes ko, which is sometimes it's not mistakes. Minsan, yun na nga yung, alam mo, yun na nga yung jackpot mo. Pero sometimes, yun yung mistake mo. Una, yung hindi mo inaral yung industry na pinasok mo. So, that's one. Another two, yung you start big agad kapag pumasok ka ng entrepreneurship. Masyadong gusto mo, for example, you build a restaurant, you create 3 kagad na branches na so super Instagrammable. You have to test the depth of the water muna So, yun yung minsan nagiging mistakes ng mga entrepreneur. Lalo na kapag hindi nila na-experience. Yung masakit doon sa mga entrepreneur, tinuro mo lang sa kanila, hindi pa rin nila gagawin until such time na ma-experience din nila yung sinabi mo. So yung unang sinasabi mo talaga yung huwag kang papasok sa isang negosyo o isang industry na hindi mo alam. Yes. Number 2, start small but think big. Diba? Kailangan mag-umpisa ka sa maliit. Alam mo, ano yun very typical Filipino-Chinese din yung yung start small. Kaya kung napapansin mo, Jeff, at saka mga kapatid, ang mga singkit, pag kami nagnegosyo, ground floor tindahan, second floor bahay. O para pag walang benta, hindi pwede sara bahay. Tama. 'Di ba? It's dual Tama. Yung mga iba talaga, mga Pinoy talaga iba. Marami akong kakilala mo OFWs, nagkapera lang konti, franchise na, pasok na sa mall. 3 months advance, 3 months deposit. Hindi kumikita. So, abonado na sila. Tama. Let's talk about yung biggest ikaw. Siyempre, I'm sure nagkamali ka. And how much did it cost you, yung isang major mistake mo? Siguro 15M. 50? Oh, no. Ganun talaga yung coach. Ano ka? No, ganun talaga. Minsan, kahit na marunong na tayo, matigas pa rin ang ulo natin. Kasi sometimes we follow our intuition. And intuition kasi, walang science. So, Buti naman sa tanang buhay ko, hindi ko pa nalulugi yung ganun kalaki. So, how? Ito naman, marami naman mga tao. May ability, katulad mo. Pero maraming taong takot. Kaya hindi sila makapag-umpisa. Ikaw, paano mo na-overcome yung fear? Siguro, meron ako tinatawag na calculated risk So, how do you measure it? Una,
meron kang threshold ng pera na pwede mong ilaro. Okay. For example, if you have 100M, siguro naman yung 50 pwede mong i-dispose. Then 50 talagang ano mo na yan eh, threshold na. So, una yon. Pangalawa, syempre yung una yung capacity. Yung pangalawa, yung nagpo-project ka na ng sales eh. Syempre you have to create a project plan, business plan. So, kailangan calculated yung risk. So, kailangan kapain mo rin kung alam mo yun, kikita ba to or hindi. Benta ka muna 1 piraso, 2 piraso. Yan, proof of concept, no? Oh, may proof of concept sana. Yeah. Ako, I practice yung tama tayo. Ako pareho tayo. Yung, parang sa akin, yung risk tolerance ko naman is rule of 10. Whatever money I have, I only invest 10%.